we have to go back to the old foreign policy ng ating bansa, which is we should be friends to all and enemies to none. O yun yung pinakamagandang foreign policy na sa nakita ko sa lahat ng foreign policy ng ating bansa, no, sa mga nagdaang administrasyon. That is by far the best foreign policy that we've had. And we need to go back to that. Kasi yun yung foreign policy na nakakapagpalakas ng ating ekonomiya. Kasi matitake advantage mo yung mga magagandang relasyon sa lahat ng mga bansa. Hindi lang admar sa ASEAN, hindi lang sa China, hindi lang sa Estados Unidos. Sa lahat ng mga bansa, magkaroon tayo ng magandang relasyon. Kasi nga, pagka maganda ang ating economic relations with the world, no? Magkakaroon ito ng napakagandang benefits, multiplier effects sa ating bansa at sa ating ekonomiya. Itong national security, strategic security ng Estados Unidos, 2025 US 2025 na strategy na inilabas ng Estados Unidos po, Doc, kung saan kapansin-pansin ang pag-iiba ng kanilang national security strategy, lalo na patungkol dito po sa atin, sa rehiyon po sa Asia. No? Una, mas more siya nakatuon sa America First, no? Gaya ng laging nababanggit po ni President Donald Trump, and at the same time, gusto niyang maging patas yung trade din dahil sa mahabang panahon daw, parang lugi daw yung Estados Unidos dito sa kanilang trade with China po. No? And marami ding nababanggit dito na mas more on trade para sa ekonomiya nila ang napag-uusapan at wala na yung mga any military na mga operation. In fact, dito po sa Southeast Asia, parang hindi yata na nabanggit dito sa strategy. Kumbaga kakaiba itong kanyang strategiya ngayon, and pinapangalagaan na rin na maiwasan yung anumang conflict, lalo na dito sa rehiyon. Involved ang China, ang Taiwan, kasi alam nila na malaki din yung kita or trade dito po sa bahagi po ng South China Sea. May pagbabago po. Sa tingin nyo po, needed din na sumabay ang Pilipinas dito sa tahak na ito? Dahil may mga ibang analyst na nakapuna na iba na yung treatment ng US dito sa Southeast Asia daw, sa kabuuan, dahil based daw sa track record nitong si President Donald Trump, mas nakatuon siya sa bilateral. So hindi yung sa kabuuang ASEAN, kundi doon sa per country talaga kung saan siya makakabenepisyo. Ano ang tingin niyo po rito, Doc? Well, hindi na ako nasurpresa dyan kasi yan ay campaign promise ni Donald Trump. Yun yung tinatawag na America First. So, kumbaga, imbis na kapakanan ng mga ibang bansa ang mga dapat na manguna, ay kapakanan ng mga Amerikano. No? Kapakanan ng mga botante sa Estados Unidos ang dapat na maging priority ng kanilang gobyerno. Ang nakikita ko rito is magiging epekto ito sa Pilipinas. Kasi in theory, Admar, dapat itong si Marcos Jr. magkaroon ng tinatawag na recalibration. So magre-recalibrate siya in terms of yung kanyang relation sa China. Kasi kung makikita natin, hindi na naging masyadong belligerent ang relasyon between China and the United States. In fact, on many occasions, Donald Trump and Xi Jinping have met virtually. They've had phone calls, no? They've actually met in person in some instances. So, kumbaga, nagkaroon ng kumbaga, dati kasi malamig yung relasyon, ngayon medyo umiinit na. So, ibig sabihin nito, mga kabayan, pag umiinit yung relasyon, ibig sabihin nagkakaroon ng engagement, no? Nag-uusap sila. Ngayon, in theory, kung ganyan ang nangyayari between China and the United States, dapat magkaroon din tayo ng recalibration with our relationship with China. Kasi kung titingnan ninyo, Marcos Jr., based on his foreign policy, it appears he is a lackey of the Americans. Pag sinabing lackey, sunod-sunuran sa sinasabi ng Estados Unidos. And dahil dyan, kung nag-recalibrate ang Estados Unidos, then he should also recalibrate.
And yet, hindi niya yan gagawin. Alam mo kung bakit, Admar, hindi niya yan gagawin? Because having a belligerent relationship with China is politically convenient sa gobyerno ni Marcos Jr. Bigyan kita ng examples. Karoon ng issue sa flood control, corruption, skandalo. Biglang maririnig mo sa balita, nag-water cannon na naman ang mga Coast Guard ng China sa research vessel natin na nandyan sa Baho de Masinloc o kaya nandyan sa West Philippine Sea. Kumbaga, having China as a boogeyman is very politically convenient for Marcos Jr. Kumbaga, hindi nila gagawin yung tinatawag na recalibration. Now, may mga little bits of changes na nakikita natin. Halimbawa, recently, di ba nagkaroon, Admar, ng bagong ambassador ang China sa Pilipinas at nag-host yata ng parang gathering si Marcos Jr. to welcome the new ambassador. That is a little change, but that does not constitute a recalibration of the relationship. Kasi nga sabi ko kanina, having China as a boogeyman dito sa nangyayari sa ating bansa, it's politically convenient. China offers an excellent distraction for, pag sabing distraction, hindi yung pagkasirang distraction. Distraction, ibig sabihin, yung paglilihis ng mga issue papunta dito sa issue sa West Philippine Sea. It's very politically convenient for the current government. And sino nagsasuffer dyan, Admar? Taong bayan pa rin. Bakit? Tingnan mo, ano nangyari? Yung turismo natin hindi na nakarecover. No? Hanggang ngayon, yung turismo natin, below pa rin dun sa level bago mag-pandemic. Yung mga kapitbahay natin na-recover na, tayo hindi pa. Bagsak ang foreign direct investment. Marami sa mga investor, Chinese, nawala na sila, ayaw nila mag-invest. Yung mga turista, yung mga international students, dati-rati, Admar, ang daming mga estudyante galing China na nag-aaral sa ating bansa. Wala na yung iba dyan. So kumbaga, dahil dito sa ginawa ni na Marcos Jr. na because of political convenience, no, ginawa nila ang China as a distraction to what is going on sa ating bansa, ang nagsasuffer dyan taong bayan. Kaya in theory, dapat sana nag-recalibrate si Marcos Jr. kasi ang Amerika nag-recalibrate na pero hindi nila gagawin yan. Opo, nabanggit nga dito sa titulo, no, subtitle ng doon sa NSS security, yung strategy ng Estados Unidos dito sa Asia. Sabi dito, win the economic future, prevent military confrontation, no? So naipapaliwanag dito na tuloy pa rin yung negosasyon nila with China sa trade at nakikita nila yung malaking potential dito nga sa Indo-Pacific. Pero bakit itong malaking bansa nakikita ng malaking potential pero parang tayo dito, Doc, hindi natin sinamantala yung malaking potential ng ating rehiyon? Oo. Ganito kasi yan yung gobyerno ni Marcos Jr., they're busy with themselves. No? Kumbaga yung kapakanan nila ang inuuna nila, hindi nila inuuna yung kapakanan ng mamamayan. Kaya ang nangyayari is ito nakikita natin sa ngayon. No? Kumbaga, pati yung foreign policy ng ating bansa, nakatuon ito sa pansariling interest din ng ating mga namumuno. So kumbaga, hindi ito maganda in a way because hindi nagiging priority yung kapakanan ng mamamayan. At nakikita natin na nagsasuffer ang taong bayan. So, kumbaga, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng pagbabago, Admar, no, in terms of yung ating foreign policy kasi nga maraming vested interests na involved dyan sa ngayon. So, kumbaga, sayang, napakaraming missed opportunity sana ang nakuha natin, kagaya nabanggit ko nga kanina, yung mga investment, yung turismo, at napakarami pang iba, mga teknolohiya, at napaka-importante yung mga teknolohiya ng mga makabago na nandyan sa China, hindi natin take advantage yan. Kasi nga, ang ating gobyerno ngayon, blind sila sa issue na yun. Kumbaga, they ignore yung mga benefits na makukuha natin out of having a good relations with China. And yet, look, the United States, has they given us anything? No, nagkaroon itong mga pagbaha, nagkaroon itong mga disaster, they're nowhere to be found. No? Wala kang nakita ng mga Americans na tumutulong sa atin. And yet, nandyan yung mga EDCA sites. So, kumbaga, ito yung klase ng foreign policy, Admar, na
hindi nagkaroon ng magandang epekto sa ating ekonomiya. At kinakailangan talaga, at least in theory, nabanggit ko nga kanina, na magkaroon dapat ng recalibration. Yun ang kailangan gawin ni Marcos Jr. Kasi ilang taon na lang siya, mula 2026, 2028, kailangan naman magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating mga kapitbahay. Opo. Malaki ba ang nakukuha ng Estados Unidos dito sa Pilipinas in terms of para sa kanilang ekonomiya, or parang nagagamit lang tayo, nabanggit mo nga yung mga EDCA sites, Doc, sa kanila pong mission naman dito po sa mga kapitbahay natin like China, Taiwan, na issue po? Sa totoo lang, kung titignan mo yung composition of trade ng Estados Unidos, ang Pilipinas napaka walang saysay. No? Kumbaga, negligible yung epekto ng ating kapagkalakalan sa Estados Unidos. We're a very, very small player in terms of the countries na involved ang United States sa trade. Ang pinakamalalaking trading partners talaga ng US is China, Canada, at Mexico. Yan tatlong bansang yan ang pinakamalalaking trading partners. The rest, even yung European countries, they're minor sa trade with the United States. So, kumbaga, if there's any benefit though na nakukuha ng US sa atin is yung ating location. Kasi our location offers a convenient place, no, to put weapons para ma-contain ang China. Tandaan natin na ang Pilipinas ay bahagi yan ng tinatawag na first island chain. So yan yung first island chain sa mapa. No? Titilan nyo yung mga island sa Pacific Ocean. Nandyan yung Japan, yung Okinawa, Taiwan, Philippines. Yan ay bahagi yan ng tinatawag na first island chain. At dahil dun sa ating location, it's very convenient to put weapons in these places. Now, if there are weapons, ibig sabihin may gumagawa ng weapon na yan. At kapag may gumagawa ng weapon, chances are nasa Estados Unidos yung gumagawa ng weapon at may mga nakikinabang at may mga yumayaman dyan at Mar, at may mga tao na nagtatrabaho sa mga pabrika na gumagawa ng mga armas na yan. So kumbaga, if there's any benefit, no, na nakukuha ng Estados Unidos sa atin is nagkakaroon ng demand for weapons kasi may paglalagyan eh. So kumbaga, in terms of trade, in terms of economy, wala masyado tayong maliit lang yung contribution, no, ng ating bansa sa ekonomiya ng US. No? And sa atin naman, ang nakukuha lang nila sa atin is yung pagkakaroon ng demand for weapons. Yun lang siya. So, kumbaga tayo, nakakalungkot. Ano? Imbis sana na mapalago natin yung economic relations with the United States, ang nangyayari is nagiging lagayan tayo ng mga armas. And mga kababayan, yung paglalagay nila ng mga weapons dyan, it doesn't create any local economic effects. No? So kumbaga, hindi kagaya halimbawa pagka naglikha ka o patayo ka ng mga factories sa mga regions, makakapag-create ito ng napakaraming trabaho at may mga multiplier effects. Yung paglalagay ng mga HIMARS, yung paglalagay ng mga rocket, ng mga missile dyan, it doesn't create multiplier effects sa local economies. At ang nangyayari lang dyan, Admar, is it places these locations at greater risk of an attack should a conflict happen between China and the United States. Pero sa ngayon, nakikita natin, it's medyo umiinit yung relasyon, umaganda, no? Nag-uusap sila, nagkakaroon ng engagement, mukhang malabong mangyari magkaroon ng conflict sa ngayon kasi medyo gumaganda yung relasyon. Which brings to the question, the feasibility of these EDCA sites. Kasi kung gumaganda na yung relasyon between China and the United States, baka pwede nang ilabi yan ni Marcos Jr. na mapaalis na yung mga ibang EDCA sites kasi o i-close na. Rather yung mga ibang EDCA sites, baka i-close na yan lahat kasi wala nang purpose. Kumbaga maganda na yung relasyon eh. Opo. So kumbaga, yun yung nakikita ko na kailangan, Admar. Opo, dito baliktarin ko naman, Doc. Yung nakukuha naman natin sa Estados Unidos in terms of para sa ating ekonomiya, kamusta naman po? Or dahil ba sa kanila ding lokasyon, mas maigi na panumbalik natin yung relasyon natin, lalo na sa mga kapitbahay natin na nakakapagdala din ng sila nga, bukang bibig nila yung pagpapaganda ng relasyon nila with China. Sabi pa nga dito sa kanilang national security strategy, going forward, we will rebalance America's economic relationship
with China prioritizing reciprocity and fairness to restore American economic independence. At kasabay din ito, importantly, this must be accompanied by a robust and ongoing focus on deterrence to prevent war in the Indo-Pacific, Doc. We have to go back to the old foreign policy ng ating bansa, which is we should all be we should be friends to all and enemies to none. O yun yung pinakamagandang foreign policy na nakita ko sa lahat ng foreign policy ng ating bansa, no, sa mga nagdaang administrasyon. That is by far the best foreign policy that we've had. And we need to go back to that. Kasi yun yung foreign policy na nakakapagpalakas ng ating ekonomiya. Kasi matitake advantage mo yung mga magagandang relasyon sa lahat ng mga bansa. Hindi lang admar sa ASEAN, hindi lang sa China, hindi lang sa Estados Unidos. Sa lahat ng mga bansa, magkaroon tayo ng magandang relasyon. Kasi nga, pagka maganda ang ating economic relations with the world, no? Magkakaroon ito ng napakagandang benefits, multiplier effects sa ating bansa at sa ating ekonomiya. Sa ngayon, ang nakikita natin is kumbaga inward looking, ano, yung ating pananaw, no? Baga interest ng mga namumuno ang nangunguna, no? Hindi nila iniintindi ang interest ng taong bayan. Kumbaga puro pansarili ang nakikita ko dito imbis sa kapakanan ng ordinaryong mamamayan. At itong ganitong klaseng foreign policy, Admar, ang nagsasuffer dito, yung ordinaryong mamamayan. Nabanggit ko nga kanina, yung mga nasa middle class, no, na mga nagbabayad ng buwis, yung mga maliliit na negosyante na lumalaban ng patas. Sa ganitong klaseng foreign policy, mga kababayan, sila ang nagsasuffer dito. So, kumbaga, sa nakikita ko, no, idadagdag ko na rin to, Admar, one of the things that the current government needs to do is to also strengthen trade relations within the ASEAN. Kasi yung ASEAN, malaking trading block yun eh. Kung mapapalakas mo yung relasyon mo within intra-trade along ASEAN, that will create positive and multiplier effects sa ekonomiya ng ating bansa. Kumbaga, makipagrelasyon ka sa iba, pero palakasin mo ng lalo kasi malapit lang admarang ang mga bansang yun eh. At yung cost to do trade with these countries is very small because of the location. So i-take advantage mo yung mababang cost ng trade, palakasin mo yung economic relations, pagtibayin mo pa, talagang magkakaroon ng magandang epekto yan. Pero sa nakikita ko sa ngayon, Admar, malabong mangyari yan because ang sabi ko nga kanina, ang interest ng gobyerno ni Marcos Jr. is to create these distractions. And having China as a belligerent force gives them a very convenient distraction. Anything na maliit na mga malalaking issue, no sa graft and corruption, makikita natin magkakaroon bigla ng pinoter cannon na naman yung ating mga barko. China offers that convenience to the current government, and I don't see them doing or changing anything in that regard.